Sumainyo ang kapayapaan at magpahagingan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ang mga bagay na mabubuti ay laging inilalaan sa inyo ng Diyos sa araw-araw ninyong mga buhay. At ito'y lagi niyang ipagkakatiwala magpapayapaan. Ang inyong hiram na buhay sa pamamagitan ng inyong mga paglilingkod at pag-aalay nito ng buong puso, buong pag-ibig at buong kababaan ng kalooban ay tunay na may mga ganting pagpapala kayong makakamit. 10 ng inyong mga angkan ng inyong sanin lagi sa darating na panahon. Kaya aking mga anak, sa pamamagitan ng inyong mga pagtitiis, ng inyong mga pagpapagal, ng inyong pag-aalay ng buong buhay ninyo at paglilingkod ninyo na walang pinagsisisihan. Ang lahat-lahat ng ito aking mga anak ay tunay na mga himala ng Diyos sa bawat buhay. Hindi ninyo lubos maisip nung kayo'y itinakda niya dahil wala kayong kamalayan sa mga araw pag-iyon at panahon. Subalit, dumating ang takdang panahon na kayong lahat ay tawagin at piliin niya sa pamamagitan ng kanyang mga pikil na itinakda na isa sa panahon ng Diyos ang mga araw at pagkakataon. Kaya kung kayo ay tinanggap ninyo ako sa inyong mga puso, sa inyong mga buhay, tunay na yun ang panimula na kayong lahat ay nakalaya sa inyong mga kasalanan. Mahabang proseso man ang inyong pinagdaanan
kayo pa. Subalit narito kami. Huwag ninyong alalahanin ang mga bagay na ito. At yan ay mapagkayaan ng Diyos sa inyong mga buhay. Ang kaibigay niya ay pagkaloob niya. Ang lahat. Yaya at grasya. Mga himala ng kagalingan. Kalakasan. Mahabang buhay. Karunungan. Katalinuhan. At kaalaman. Dahil lahat ng iyan na inyong napagmamasdan, nakikita o nasisilayan ng inyong magagandang mata ay nagmumula sa kanyang salita. Naalikha ang lahat dito sa ibabaw ng mundo sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Kaya ako man ang salita na nagkatawang tao na nakipamuhay sa inyo. Subalit dumating ang akdang panahon sa aking buhay na itinagda ng Diyos ang kalbaryo ng paghirap at pagtitigil. Ngayon ay nararapat kong batahin ayon sa kanyang kaloob. Kaya kung ano man ang dumating sa inyong mga buhay na takda ng Diyos, ito ay inyong pasalamatan at tanggapin ng buong puso. Dahil siya ang nakakabatid ng lahat. Siya ang nakakaalam ng lahat. Kung anong magaganap sa hinaharap. Kung anong darating na kanyang pahihintulutan ng mga salot sa mundo ito. At kung ano ang magaganap sa pamamagitan ng kanyang mga batang. Naway aking mga anak, kayong lahat na kanyang mga estudyanteng alagad na kanyang sinasanay at patuloy pang sasanay ay magpasalamat po dahil napakaganda ng takda sa inyong mga buhay. Bagamat hindi ganun kadali ang ganapin, sundin at ito. Subalit, tandaan lang ninyo, narito ang Diyos. Narito kami upang patuloy na magturing sa inyo ang mga bagay na mabubuti at magbahagi ko ay tumanang inyong ibabahagi at ipapalaganap sa mundo ito na nagmumula sa kanyang pag-ibig at pagpapahalaga. Naway kayo rin ay patuloy na umibig at paglingkod sa kapwa ninyo hanggang sa buhay na inyong inilalaan para sa kanila, higit sa Diyos. Sa abot ng inyong makakaya, buong pag-ibig, buong kagalakan, paglingkuran ninyo silang lahat, tulad ng aking ginawa. Ako'y nabubuhay pa sa sakit. Huwag ninyong panghinawaan aking mga anak, ang mga itinagda sa inyo ng mga tungkulin. Ito'y inyong focus ng pasasalamatan ko sa Diyos na nagtiwala sa akin. Nagtakda ng mga bagay na ito at nagkaloob dahil iyan ay isang napakahalagang bagay na hindi matutupasan ng anumang pananalapig o halaga sa mundo. Hanggang sa kabilang buhay na kayo'y paroroon, kami ay kasama. Naway, huwag kayong magiging masusuwalan ng aking mga anak. Masunurin lamang kayo sa isa't isa. Magdalaman, magpaumanhinan, magpunuan ang mga pagkukulang sa isa't isa. Magpiligan, magpalalaman, magpapagawa. At ang lahat ng ito ay magiging daan ng inyong tagumpay. Sa ngalan